people were waiting for something. Yung mga bata talaga, yung so-called Generation X, they need something na na sa kanila talaga. Kapag pinag-aralan ang mga kanta ng Eraserhead, makikita simple-simple ang lyrics. Yung mga tipong sinasambit ng mga kabataan, maging sa pang-araw-araw nilang buhay. Hindi makaka, katulad ng karaniwang kantang Pinoy. Alam mo yung mga ganun lyrics, yung pag may kinakwento, hindi mo na ma-express. Yung, oh, Diyos ko, ano ba naman to? Di ba? Diba, alam mo, it really is conversational. Kung minsan, pati buhay ng mga taong malapit sa Eraserheads, pinagkakatuwaan nilang gawa ng kanta. Ang Julie tear-jerking halimbawa, kwento ng kanilang road manager na hiyakin din daw. Ang Hey Jay naman, tungkol sa kaibigan ni Ellie na si Jay Cruz. I am touched by the song because it felt, I remember a period wherein Ellie and I actually have made a connection as individuals in college. That was when a lot of gay people were coming out and trying to tell the world that we should have pride in parang accepting who we are. Ang Hey Jay ay may linyang, Hey Jay, binugbog ka na naman daw kahapon, na siyang nangyari rin daw sa tunay na buhay ng isang bading katulad ni Jay. Simple ang mga salita, pero malalim ang tema ng kanilang mga kanta. Kung minsan, may komentaryo tungkol sa mga problema ng lipunan. Pero katulad ng karaniwang mga grupong sumisikat, hindi nagtagal, nagkahiwalay ng landas ang 4 na miyembro ng Eraserhead. Di umano, dahil sa isang hindi pagkakaunawaan na hanggang ngayon, ayaw nilang pag-usapan. Bumuo ng kanyang banda ang bawat miyembro. Si Ellie, ang pupil. Si Raymond, Sandwich. Si Marcos, ang Marcos Highway. At si Buddy, The Dawn. Noong January 2007, sa isang concert sa Laguna, inatake sa puso si Ellie Buendia. Matapos niyang ma-angioplasty, na-interview ko pa siya. Anong pakiramdam? It's surreal. Kasi it was like, we just came from the show, I was just singing, performing, and then 2 hours later, I was in an operating table. Masakit na masakit ba? Yung dibdib? It's not for the faint of heart. It really is painful. Noong day 2007, buwan ng Pebrero, isang libro ang inilabas. Ang Tikman ang Langit, hango sa kanta ng Eraserheads. Pali collection siya ng mga essays ng mga fans ng Eraserheads. Baga sinulat lang nila kung ano yung na-feel nila while they're growing up with the music of Eraserhead nga. At the same time, parang na-express nila na naging part ng buhay nila yung Eraserhead. I'm sure karamihan din ng mga tao dyan. Pero actually, lugi pa kami dito sa custom printing ito. Ako sabihin nyo na wala yun. Pero, just to drive off the point na, it's just for the love of the band. Sa book launch, muling tumugtog sina Raymond, Marcos at Buddy. Pero wala si Ellie, na nooy nagpapagaling pala. Marami ang umasa na darating ang araw, muling mabubuo ang bandang nagpasaya at nagpakanta sa kasalukuyang henerasyon ng mga kabataang Pinoy. Marami ang umasa na muli silang mapapakinggan. Susunod, matapos ang 15 kanta, halatang nanlata si Ellie. Si Paolo Guzman,